Good evening po mga kapatid, hallelujah. And sa iyo pagkatagal ay mag-start na po tayo kasi medyo na late po ang akin pong start po mga kapatid dahil may inayos po ako sa live po at may tinry po ako mga kapatid. So, ang atin pong Bible verse po for today, ang atin pong scripture po. Good evening po, Sister Olen and Sister Jo. And kumusta po kayo mga kapatid? Pagpasensyahan niyo na po, medyo na-late po tayo ngayon. Medyo may tinry lang po ako sa pagla-live pero hindi ko po na-try mga kapatid sapagkat inaaral ko pa lang po siya ulit. Sa mga kapatid, sa hindi ko pagkatagal ay makipagbukas po kayo sa atin pong key verse po for tonight, which is ang Matthew chapter 6 verse 4. Kaya po dito, your Father who sees what is done in secret will reward you openly. So mga kapatid, next po tayo ay ang atin pong tatalakayin ngayon mga kapatid ay about po sa John chapter 6 verse 1 to 13 mga kapatid. Ngayon pong gabi na ito. And bago po tayo mag-start mga kapatid ay manalangin po muna tayo. Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. Let us pray. Let us bow our heads mga kapatid and praise Jesus. Hallelujah. Once again, Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila namin ang pangalan mo. Ngayong gabi na ito, salamat Panginoon sa buhay, sa kalakasan. Thank you Jesus for this day na muli po ay mag-aaral po kami Panginoon ng iyong salita. Salamat po Panginoon sa buhay, sa kalakasan, sa biyaya. Thank you, Jesus, for everything that you've done to us. Salamat, Panginoon, sa walang sawang pag-iingat. Hallelujah sa amin pong lahat. Hallelujah ngayon pong gabi na ito, dalangin po namin na anuman po ang bagay po na inyo pong nais pong gawin ay gawin niyo po, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ay tago mo ko sa iyong likuran. Ng lahat na lalabas sa bibig ay maging pagpapala at kalakasan po, Panginoon, sa lahat po na nakikinig. Sa iyo ko na po ay binibigay ang pinakamataas sa purit pagsamba. In Jesus' name, Amen mga kapatid. So, ang title po natin ngayon mga kapatid ay, Are you willing to be unknown mga kapatid? Willing po ba tayo na maging hindi po kilala? Hallelujah. Hallelujah. At ngayon pong gabi mga kapatid, tatalakayin po natin ang isa pong storya mga kapatid sa Bible po na kung saan, hallelujah, na kung saan mga kapatid ay yun pong event po na yon ay very familiar po sa inyo. Pero yun pong main character po natin ngayon mga kapatid ay marahil po mapapaisip po tayo mga kapatid. Hallelujah. May isang kwento po sa Bible, alam na alam po natin yun mga kapatid, na kung saan yun po pamamahagi po ng Panginoon ng yung miracle po kung saan yun pong 5 loaves and 2 fishes. Hallelujah. Very familiar po tayo sa istorya po na yan mga kapatid. Hallelujah. We know what happened there na kung saan naghimala po ang Panginoon mula po dun sa 5 loaves and 2 fishes. Hallelujah. Hallelujah. Isang himala na alam ng marami mga kapatid, pero may isang character po doon na hindi po nabigyan ng pansin. At ngayon mga kapatid, tatalakayin po natin yun pong character na yon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Doon po mga kapatid, sa storya po na yon, may isa pong bata na wala pong pangalan, wala pong title, wala pong background mga kapatid. Pero siya po, yung may hawak po ng himala, mga kapatid. Imagine this, na marami pong, kumbaga, daang libo po, o libo po ang sumusunod po sa atin pong Panginoon. Pagod, walang pagkain, hallelujah, gutom. And the disciples were trying to figure out things po nung panahon na po na yon, kung paano po papakainin po ang ganoong kadaming tao, mga kapatid. Hallelujah. Dan bigla pong may nagsalita sa po doon, Lord, may isang bata dito. Hindi po mayaman yung bata, hindi po leader, or hindi po ganoon kilala mga kapatid. Isang bata lang mga kapatid. At ang meron siya po ay 5 tinapay at 2 isda mga kapatid. Hallelujah. Yun pong bata na yon ay hindi po pinilit. Wala pong pressure o walang announcement, but he chose mga kapatid to give kung ano man po ang meron po siya mga kapatid. At yung binigay niya po ay ginamit po ng ating pong Panginoon para pakainin po ang libo-libong tao mga kapatid.
Pero pagkatapos po ng himala, di ba mga kapatid, parang hindi na po siya na-highlight o wala na po tayong narinig tungkol po sa bata na may hawak po ng pagkain na yon. Wala pong recognition, wala pong spotlight o hindi po na-discuss kung ano pong pangalan niya, kung sino po siya mga kapatid, hindi po na-discuss yung background niya. But ang kalangitan po, nakita po ng kalangitan kung ano po ang ginawa ng bata po iyon mga kapatid. So, ito po ang question natin for tonight. Kung ikaw yung batang yon at alam mong walang nakakaalam na ikaw ang ginamit ng Panginoon para mangyari yung himala na yon mga kapatid, ibibigay mo pa rin ba kung anong meron ka? O magsaserve ka pa rin ba sa ating pong Panginoon? Hallelujah! Mga kapatid, are you willing to be unknown? Hallelujah! Willing po ba tayo na mag-serve kahit hindi po tayo nare-recognize? Willing po ba tayo na magpatuloy sa Panginoon kahit wala pong nakakapansin sa atin? Willing po ba tayo mga kapatid na magpagamit sa atin pong Panginoon kahit na ang Panginoon lang ang nakakita po ng lahat ng bagay? Hallelujah, Jesus. Ngayon po mga kapatid, we are living in a world na full of recognition. Hallelujah. Simpleng pagbibigay natin, pag-aabot natin, pagkasauli natin ng mga bagay-bagay, mga kapatid, we are recognized by many people. Lalo na po mga kapatid, kapag may mga ginawa po tayong mga kabutihan, may ginawa po tayong mga kamangha-mangha, dahil napakadali na po mga kapatid mag-share, napakadali na po na mag-post sa social media with regards po mga kapatid sa mga good deeds po na ginagawa po ng mga tao. Good evening po, Brother Joselito Dilag, hallelujah. Yan mga kapatid, we are easily, we can be recognized everywhere, anywhere mga kapatid. Lalo na po mga kapatid sa mga application, napakadali po na makita yung mga taong tumutulong, di ba mga kapatid, marami pong mga vlogger, marami pong mga, even ang mga simpleng tao, mga kapatid, kapag nag-extend sila ng tulong, nare-recognize sila, mga kapatid. Ganun din po, sa mga exam na nakapasa, nare-recognize, sa mga, kung ano man yan, mga kapatid, na sinalihan, nare-recognize po, mga kapatid. And sabi nga, mga kapatid, ang isa pong love language na meron po ang tao, ay words of affirmation, na kung saan mga kapatid, yung love language na po na yon, isang tao po ay gusto niya po na malalaman niya po mga kapatid, o gusto niya po na ma-appreciate siya, o kumbaga ang kanya pong pagtanggap ng pagmamahal ay masabi niya po na mahal po siya ng isang tao kapag nire-recognize po siya mga kapatid. O kumbaga, ayun po yung nagiging validation na po nating mga tao, yung recognition po ngayon po mga kapatid sa panahon po na ito. Pero tonight mga kapatid, the Lord wants us to remember na mayroon pong isang bata sa Bible na wala pong recognition na natanggap, pero still binigay niya kung ano po ang meron siya mga kapatid. Tandaan po natin, God notices what people overlook. Good evening po, Sister Yoli Balboa. Yan mga kapatid. In 1 Samuel chapter 16 verse 7, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart, mga kapatid. Ang Panginoon po ay tumitingin po mga kapatid sa atin pong mga puso. Hallelujah. But it is the opposite of the people, na kung saan una pong titingnan ng mga tao ang outward appearance natin bago po ang puso po natin, mga kapatid. Out of 1,000 mga kapatid, people na kasama po ng atin pong Panginoon, hallelujah, isa lang po yung may hawak ng solusyon, which is, ayun nga po yung bata mga kapatid. Hindi po obvious. Good evening po, Sister Annie. Hello po sa inyo. Kamusta po kayo? Yan mga kapatid, hindi po obvious na ayun po agad, na nakita po agad ng Panginoon yung bata po na yun, mga kapatid. Hindi po obvious na, kumbaga, kung sa tao po, kung tayo po, mga kapatid, kung hihingi po tayo ng tulong, hindi po tayo hihingi ng tulong sa mga bata, mga kapatid. Di ba mga kapatid, do you get me mga kapatid, na kung hihingi po tayo ng tulong, doon po tayo hihingi ng tulong sa alam po natin na tutulungan po tayo. Dahil nga po tayong mga tao, we look at the outward appearance, mga kapatid.
mas binabase po natin kung ano po yung kakayahan po ng tao sa ating maitutulong. And but the Lord, mga kapatid, but the Lord looks at the heart, mga kapatid. Kung sa atin man, kung sa disciple man, mga kapatid, yung bata po na may hawak ng 5 loaves and 2 fishes, ay hindi po natin siya mapapansin dahil nga po, bata po siya, mga kapatid. Ano po, kumbaga, namamaliit po natin kung ano po yung kayang gawin ng mga bata. But the Lord sees the child, mga kapatid. Nakita niya po yung potensyal. Hallelujah, nakita niya po, mga kapatid, yung puso ng bata na willing pong, mga kapatid, na tumulong nun pong mga panahon na yon. And minsan, mga kapatid, ganoon din po tayo. Good evening po, Sister Divine, and belated happy birthday po sa inyo po. Yan, mga kapatid. And minsan, mga kapatid, feeling po natin, ganito din po tayo, na kung saan feeling natin invisible po tayo, feeling natin wala pong nakakakita po sa atin, wala pong value yung ginagawa natin. Mga kapatid, feeling natin hindi tayo na-appreciate ng mga tao sa mga ginagawa natin. Feeling natin, mga kapatid, yung iba, konti lang yung natulong, pero pansin na pansin tayo, mga kapatid, kanda magkuba-kuba na tayo katutulong, pero wala po nakakapansin sa atin, mga kapatid. But here's the truth, tandaan po natin na heaven notices what earth overlooks, mga kapatid. Kung yung mga nagvo-vlog man, kung yung mga nagvi-video man, yung mga natulong na nagvo-vlog, nare-recognize po sila ng tao, pero ikaw na natulong, hindi ka nare-recognize sa mga tao. Tandaan po natin, mga kapatid, ang sabi po sa atin kung binasa kanina, na sabi po sa una po nating punto po ngayong gabi, na nakikita po ng Panginoon kung ano po, mga kapatid, yung hindi po nakikita ng mundo. Hallelujah, Jesus. You are not unseen, mga kapatid. You are just seen by the right audience. Hallelujah. Tandaan po natin yan, mga kapatid. You might not be noticed by the world, but na-notice ka ng tamang tao, which is ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Number 2 po, your little becomes powerful in God's hand, mga kapatid. In Zechariah chapter 4 verse 10, do not despise this small beginnings, mga kapatid. Hallelujah. Yung 5 loaves and 2 fishes, mga kapatid. In our thinking, napakaliit po ng 5 tinapay at 2 isda para sa libo, mga kapatid, na tao noon pong panahon na yon. Hallelujah, hindi po natin masukat kung paano po pagkakasyahin yung ganoon pong kaunting pagkain para po sa mga tao na libo, mga kapatid. Kung yun nga po, mga kapatid, halimbawa sa 10 tao pa lang, mga kapatid, siguro kulang-kulang pa yun, kung lalo na, mga kapatid, kung malakas pong kumain o kung gutom na gutom. Yung description po ng panahon na po na yun, mga kapatid, gutom na po sila. Pero, mga kapatid, di ba, libo po yung napakain nun pong 5 tinapay at 2 isda, mga kapatid. Napaka-powerful po. Bagamat maliit man po sa atin pong paningin, pero naparami po ng Panginoon yan, mga kapatid. Hallelujah. And also, let us remember po yung storya po, mga kapatid, sa Bible na kung saan mag-o-offering po siya, pero wala na po siyang may offer, mga kapatid, kundi yun na lang pong tira po sa kanya pong bulsa. But rather, mga kapatid, sabi po doon, mga kapatid, na mas maganda po yun pong offering na kahit maliit, pero ibinigay mo, hallelujah, sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Kesa, mga kapatid, napakalaki ng offering mo, pero kakaunti yun para sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Also, di ba, mga kapatid, may istorya din po na gano'n, na kung saan yun pong last na meal na po nila, mga kapatid, ibinigay pa rin po nila doon po sa tao po ng atin pong Panginoon, mga kapatid, na kung saan hindi po sila nang hinayang pakainin, kahit po, mga kapatid, sila po mismong mag-ina ay wala na pong makakain, mga kapatid. Ibinigay po nila kung ano po yung last na kaya po nilang maibigay, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. And mga kapatid, dun po sa storya po natin, yun pong bata na may hawak ng 5 tinapay at 2 isda, mga kapatid, hindi po mineasure ng bata kung ano po ang meron siya, mga kapatid. Hindi niya po pinagtakahan, hindi niya po, mga kapatid, ipinagdamot yung pagkain na meron na po siya, kundi, mga kapatid, ibinigay niya po, mga kapatid, yun pong mga tinapay at
isda na yon mga kapatid. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness," mga kapatid. So, hallelujah, ang atin pong maunting kayang ibigay sa Panginoon, pag sinurrender po natin yan mga kapatid, magiging miracle po yan sa atin po. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Good evening po sa atin pong lahat. And number 3, the boy disappeared, but the miracle didn't, mga kapatid. Noon pong point na yon mga kapatid, sa point na po na yon, noon pong panahon na nagugutom po sila mga kapatid, hallelujah, you may notice na yun pong bata na yon ay sumulpot po o kumbaga pumunta po doon mga kapatid. At after that, nawala na po ulit. Hindi na po siya binigyan further explanation or further story po ng Bible mga kapatid. Pero sabi po dito mga kapatid, maaaring nawala po yung bata o hindi po nabigyan ng highlight. But the miracle, yun pong miracle po na naging way po siya ay nananatili pong miracle mga kapatid, nananatili pong story. Hallelujah. In Matthew chapter 6 verse 1, "Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them," mga kapatid. After the miracle, nawala po yung bata sa kwento. Pero mga kapatid, yung impact po ng miracle na yon ay naiwan mga kapatid. Di ba napaka-familiar, famous po ng storya po ng 5 loaves and 2 fishes, kung saan mga kapatid, pag tinanong niyo po yung mga bata, alam na po nila yan na sa pamamagitan po ng 5 loaves and 2 fishes na yan, na marami pong napakain mga kapatid na mga tao noon pong panahon na yon mga kapatid. Hallelujah. In Colossians chapter 3 verse 23, "Whatever you do, work it all with your heart as working for the Lord, not for human masters," mga kapatid. Whatever we do mga kapatid, ano man ang ginagawa natin sa buhay, hallelujah, kapag ginawa po natin yan ng may puso, hallelujah, at kapag ginawa po natin yan para po sa atin pong Panginoon, alam po natin na pagpapalain po tayo ng ating pong Panginoon. Impact over identity, purpose over popularity mga kapatid. In a world right now na puno po ng recognition, in a world right now na puno po ng popularity, in a world right now mga kapatid na puno po ng identity na kung saan gusto nilang makilala sila, let us be mga kapatid that person na nagkaroon ng impact kesa po nagkaroon ng identity po mga kapatid. O kung saan huwag po tayong matakot mga kapatid na maging unknown po sa mundo pong ito, sapagkat hindi po tayo nabuhay mga kapatid para po sa mundong atin pong kinatitigilan, but rather mga kapatid, let's live with purpose, hallelujah, let's live with impact mga kapatid sa atin pong mga buhay, hallelujah. Hallelujah. Serving God in secret will sometimes hurt mga kapatid. Tandaan po natin na in Hebrews chapter 6 verse 10, "God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him," mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. And right now, mga kapatid, ang pag-serve po sa ating pong Panginoon ay hindi po madalas mga kapatid na kapag ka tayo po ay nagkaroon po ng ministry, pag nagsiserve po tayo sa ating pong Panginoon, hindi po ibig sabihin nun mga kapatid na magiging okay po tayo. Sometimes mga kapatid, sabi po doon na ma-hurt po tayo sa kung ano pong bagay po na ating pong ginagawa. Lalo na mga kapatid, hallelujah, kapag hindi po tayo nare-recognize ng mga tao. But here's the correction mga kapatid. You are not serving po for visibility. You are serving, mga kapatid, from obedience. Tandaan po natin palagi na hindi po tayo nagsiserve para po makilala po ng tao, na maging famous po tayo, na makilala po tayo ng kapwa natin mga Kristiyano, mga kapatid, but we are serving, hallelujah, dahil po ng pagsunod natin po sa atin pong Panginoon. And whatever mga kapatid ministry meron man tayo, hallelujah, dapat parati pa rin na sa Panginoon pa rin natin ibinibigay ang kapurihan. Sa Panginoon pa natin binibigay mga kapatid o kumbaga kinekredit ang lahat po ng bagay na mayroon po tayo, sapagkat hindi po makakalimot ang Diyos kahit nakakalimot po ang mga tao. Ang tao mga kapatid,
mga tao, halimbawa, ma-recognize ka ngayon as the, halimbawa mga kapatid, as the most beautiful person, mga kapatid, ma-recognize ka ng tao bilang isa sa pinakamagandang babae po ngayong taon na to. But after mga kapatid ng years, kung lubot na yung mukha mo, nag-iba na yung itsura mo mga kapatid, makakalimutan ka na ng mga tao, mga kapatid. Di ba napakarami pong mga sikat na dating artista na ngayon mga kapatid, normal na tao na lang nagtitinda kung saan-saan mga kapatid. Na kumbaga, noong panahon nila, sobrang sikat sila. Pero ngayon mga kapatid, as the times goes by, mga kapatid, nawawala na po yun pong kasikatan nila at hindi na po sila nakikilala ng mga tao. Kung ang taon nakakalimot, mga kapatid, tandaan mo, ang Panginoon hindi nakakalimot, mga kapatid. Tanda ng Panginoon, kahit yung dating mo pang tithes, na yun na lang ang pera mo, pero binigay mo pa sa Panginoon, tanda ng Panginoon, na dapat a-attend ka ng party, a-attend ka ng birthday yan, mga kapatid, pero pinili mo na sumimba. Noong panahon na yon, tanda ng Panginoon, mga kapatid, kahit yung maliit ka pa na meron kang candy, na gustong-gusto mo yung candy na yon, pero binigay mo sa batang kasama mo, mga kapatid. Tandaan ng Panginoon ang lahat ng kabutihan, ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin na hindi tanda ng mga tao, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Sapagkat sabi nga, hallelujah, even po yung mga small, even po yung mga pinakamaliit na bagay na ginawa po natin, kahit po hindi po kita ng ating pong mga kapatiran, ng ating pong pastor, kita po yan ng Panginoon sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Kita po ng Panginoon kahit wala pong mga tao, kahit sa pinakamadilim mo, na alam ng Panginoon na nagtatapat ka kahit na puro punong-puno ng tukso. Alam ng Panginoon na nanatili kang nakatayo, na nanatili kang lumalaban kahit na pagod ka na. Alam ng Panginoon na ngayong gabi na ito, mga kapatid, gusto mo nang matulog, gusto mo nang maglinis ng katawan, gusto mo nang mahiga, gusto mo na kumain, pero mas pinili mo na manood ngayon. Alam ng Panginoon ang lahat ng kabutihan at pagtatapat natin na ginagawa sa Kanya. Hallelujah. And God can trust those who don't need credit, mga kapatid. Hallelujah. In Luke chapter 16 verse 10, who can be trusted with very little can also be trusted with much, mga kapatid. Hallelujah. Bakit nga po ba yung bata ang pinagtiwalaan po ng ating pong Panginoon? Hallelujah, ng pong panahon na yon. Ang sabi po dito, mga kapatid, sapagkat yung bata daw po, kaya daw po niyang magbigay, kahit daw po hindi po siya nare-recognize ng mga tao, mga kapatid. Hallelujah. At kung tayo po, mga kapatid, excuse me po. At kung tayo po, mga kapatid, kung pinagkatiwalaan po tayo ng Panginoon, dahil po nagbibigay po tayo, kahit hindi po nalalaman ng iba, okay lang sa atin, mga kapatid, mas pagkakatiwalaan po tayo ng Panginoon sa malalaking bagay na pwede po na okay po sa atin nang hindi po ma-recognize ng mga tao. Meaning, mga kapatid, na when you don't need credit, God can trust you with impact. In Matthew chapter 6 verse 4, your Father who sees what is done in secret will reward you. Kapag nakita po ng Panginoon na yung kabutihan na ginagawa natin nang wala po nakakita, sure po, nare-rewardan po tayo ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Higit pa po sa bagay na ibinigay natin, higit pa po, mga kapatid, sa mga bagay na sinakripisyo po natin, mga kapatid. Kaya pong palitan ng ating pong Panginoon, excuse me, ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya po. Hallelujah, mula po sa atin po, mga kapatid. Hallelujah. And malapit na po ako magtapos, mga kapatid. In Galatians chapter 1 verse 10, sabi po dito, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Hallelujah. This verse is a question na kung saan sinusuri niya yung puso niya. Hallelujah. Sabi niya dito na,
Gusto ko bang i-please ang mga tao o ang Panginoon, mga kapatid? And right now, let us check our heart, mga kapatid, kung uh, ano pa po ba yung purpose natin kung bakit po natin ginagawa yung mga bagay. Are we still doing those things because we want to be recognized by our pastor, by our leaders, or by the people around us, mga kapatid? Or we are doing that all because of Jesus, mga kapatid? Para kanino po tayo naglilingkod? Bakit po tayo naglilingkod, mga kapatid? Let us check our heart, mga kapatid, kung ano po ba talaga yung atin pong purpose po ngayon pong gabi na ito. Hallelujah. And Psalms chapter 139 verse 1, Lord, you have searched me and know me. Imagine, mga kapatid, yun pong bata na may hawak ng 5 loaves and 2 fishes, umuwi po siya nang wala pong spotlight, nang wala pong recognition, nang wala po, mga kapatid, na nakapansin po sa kanya. Pero alam po ng langit ang ginawa niya. Alam po ng Panginoon kung ano po yung bagay po na ginawa niya, mga kapatid. Hallelujah. And napakaganda po, mga kapatid, na mangyari na we ended up, mga kapatid, na kung saan magtatapos po tayo ng atin pong pamumuhay dito po sa mundo, nasabihan po tayo ng atin pong Panginoon, well done, good servant, good faithful servant. Hallelujah. Napakaganda po na marinig mula po sa atin pong Panginoon na well done, good and faithful servant, mga kapatid. Kaya po tayo ngayon, habang nabubuhay pa po tayo, habang malakas pa po tayo, habang kaya pa po natin gawin ang mga kaya natin gawin, mga kapatid, atin pong sikapin, mga kapatid, na abutin natin kung ano po yung nais ng atin pong Panginoon. Gawin po natin yung tunay po na purpose po natin dito po sa buhay natin, mga kapatid. And huwag po natin sayangin yung mga bagay pang, mga kapatid, na hindi po nakalulugod sa atin pong Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, the Lord is asking us, are you willing to be unknown? Hallelujah. In this world that full of recognition, in this world that full of uh, admiration, full of affirmation, mga kapatid, are you still willing to work, mga kapatid? Are you still willing to be unknown, mga kapatid? Hallelujah. Napakahirap po, mga kapatid, na gawin. Napakahirap po, mga kapatid. Minsan may kirot, minsan may sakit. Pero if we do it with heart, hallelujah, hallelujah, kakagalakan po tayo ng ating pong Panginoon, na patuloy po tayong kumikilos, patuloy po tayong nagsaserve, patuloy po tayong nagpapatuloy sa ating pong ministry, kahit po wala pong nakakakita po sa atin pong mga ginagawa. Ngayon, mga kapatid, sa lahat po ng mga kapatiran na nakikinig, marahil, mga kapatid, marami po sa atin ang kailangan po ng recognition, marami po sa atin, mga kapatid, ang kailangan po ng affirmation, hallelujah, ng encouragement, mga kapatid. But the Lord right now, hallelujah, is reminding us na kahit hindi po tayo kita ng mundo, kahit hindi po tayo nare-recognize ng mundo, kahit hindi po tayo nare-recognize ng mga kapatiran, ng kung sino man, mga kapatid, or ng mundo, mga kapatid, tandaan po natin na nakikita po ng Panginoon ang lahat po ng bagay na ginagawa natin. Even the smallest thing, mga kapatid, na ginawa natin, kahit yung pagpulot natin ng basura sa ating pong simbahan, kahit yung pagpapatas po natin ng upuan, mga kapatid, kahit yung pong pananalangin natin sa ating pong pastor, yung pananalangin po natin, mga kapatid, sa mga kailangan po ng church, yung pag-pray po natin, mga kapatid, para po sa ating pong mga leaders, mga kapatid, kahit po yung simpleng bagay po, even the simplest thing na kaya mong gawin sa ating pong simbahan, kita po ng Panginoon yung mga sakripisyo, yung mga bagay na atin pong ikino-compromise para lang po sa gawain ng ating pong Panginoon. And even, mga kapatid, yung pain, even yung mga pagkutya ng ibang tao dahil sa pagtindig mo sa iyong pananampalataya, ay kita rin po ng Panginoon.
ang lahat ng bagay na yan. And tandaan po natin mga kapatid na na-appreciate po ng Panginoon yung lahat ng bagay na yan mga kapatid. Nakikita niya po tayo, na-appreciate niya po tayo, hallelujah, na-recognize niya po tayo mga kapatid. And this exhortation is a reminder for us mga kapatid that you are loved by Jesus, na mahal po tayo ng ating pong Panginoon. Kung ang mundo po mga kapatid, napakahirap pong hanapin ng pagmamahal dito po sa mundo, na parang kumbaga sa mundo po mga kapatid, ang pagmamahal po ay binebeg po ng iba, o kumbaga ang pagmamahal po ay parang nililimos po sa ibang tao sa kanila mga kapatid. Pero sa Panginoon po mga kapatid, umaagos po ang pagmamahal ng Panginoon sa ating pong buhay. Kaya huwag na po tayong maghanap pa ng pagmamahal na napapagod po tayo, yung pagmamahal mga kapatid na parang nagkukul na may hungkag po sa puso na, sapagkat sa Panginoon po, the Lord is wide open mga kapatid. Yung love niya po ay umaago sa bawat isa. Hallelujah. All we need to do is accept, hallelujah, and obey and love Him back mga kapatid, and atin pong ibigay kung ano po yung narapat po sa atin pong Panginoon. Hallelujah. 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 Because in the kingdom of God, the greatest names on earth are not always the greatest in heaven, mga kapatid. Hallelujah. But the ones heaven celebrates are those who were faithful even when no one is watching. Sa po dito mga kapatid, sa kingdom po ng Panginoon, hallelujah, ang mga greatest name po, ang mga famous name po dito po sa mundo, hallelujah, ay hindi po palagi ang famous po na pangalan sa langit mga kapatid. They might be famous dito po sa mundo, pero sa paningin po ng Panginoon, hindi po niya kilala yung mga tao na yon. Sapagkat sabi po dito mga kapatid, nalobat na. Yan mga kapatid, nalobat na po yung akin pong mic. Ay. Hallelujah. Sansya na po, nalobat po yung akin pong mic. Yan mga kapatid, nalobat na po yung akin pong mic. But ngayon mga kapatid, since patapos na rin naman po ako, salamat po mga kapatid sa pakikinig niyo po sa akin. And let this be a reminder for every one of us mga kapatid, that we are recognized not only by the people mga kapatid, but we are recognized, hallelujah, sa atin pong Panginoon, which is ang pinaka maganda na bagay po na pwede pong mangyari po sa atin pong mga buhay. And salamat po mga kapatid sa pakikinig po ng ating pong exhortation po ngayong gabi mga kapatid. Nawa po
patuloy po nating suportahan, mga kapatid, ang atin pong gawain. Hallelujah. Ngayon pong gabi po na ito. Hallelujah. And right now, mga kapatid, manalangin po tayo bilang pagkatapos po ng ating pong exhortation. Hallelujah. Jesus, once again, Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila namin ang pangalan mo ngayong gabi na ito. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan. Thank you, Jesus, for everything na inyo pong ginawa po sa amin po mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa reminder po na patuloy niyo pong ginagawa, sa patuloy niyo pong paalala na bagamat hindi po kami nanonotice po ng mundo, but alam namin, Panginoon, na nakikilala mo kami. Alam namin, Panginoon, na nakikita mo ang lahat ng mga paghihirap, ang lahat ng sakripisyo po na amin pong ginagawa. And salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy po na nagpapalakas at patuloy po, Panginoon, na nag-e-encourage po sa amin pong lahat, Panginoon. Ngayon gabi, Panginoon, kayo po ang patuloy na tumagpo sa lahat po ng mga tao na hindi pa po nakakakilala sa inyo, Panginoon. Iparanas niyo po, iparamdam niyo po kung ano po yung bagay, Panginoon, na amin pong nararanasan. Hallelujah. Ganun din po sa lahat po ng mga kapatiran na nanonood ngayon na may karamdaman na iniinda po, Panginoon, sa kasalukuyan. Kayo po, Panginoon, ang mag-heal. Hipuin niyo po sila, Panginoon, from their toe, Panginoon, to head to toe, Panginoon, ang sa gayon po, hallelujah, ay gumaling na po sila, anuman pong karamdaman, anuman pong kanila pong naramdaman po sa health po nila. I claim it in Jesus' name na magaling na po sila, Panginoon. I also pray, Panginoon, sa lahat po ng mga kapatiran ngayon na nangangailangan, Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-provide po sa bawat isa. Hallelujah, katagpuin niyo po ang mga bagay po na kailangan nila financially, spiritually, Panginoon. Hallelujah. Kayo po, Panginoon, ang patuloy po na manguna sa kanila pong buhay. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng bagay po na ay pong gagawin. At bukas, Panginoon, kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa lahat po ng mga tao na magtatrabaho, sa lahat po ng mga tao na papasok, sa lahat po ng mga tao, Panginoon, na aalis po. Kayo po ang patuloy na mag-ingat po sa kanila. And right now, Panginoon, kinaklaim na namin ang victory, kinaklaim na namin ang katagumpayan, kinaklaim na namin, Panginoon, ang breakthrough, kinaklaim na namin ang healing. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, we give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Salamat po, mga kapatid, sa pakikinig. God bless us all po, mga kapatid.